entering into a map like Porta. But now, ladies and gentlemen, our potentially final map for tonight para sa huling serye ng araw na to, R7 versus Somsri. Moments away, magkakaroon na ng labanan dito kasi tinan mo nga naman ang pwesto ng Somsri men. May nag-a-anticipate kagad na potentially may makikita kang miyembro ng Ria 7 na pwedeng bumalagta at madapa. Kasi nga naman pre, dalawa, high-low actually ang setup ng Somsri dito. Doon sa LA at even distribution din naman dito sa may B warehouse. Kaya ngayon, mid-control ang hinahanap ng Somsri. Actually, ang ganda nga ng crossbar setup ni YF pati ni Double X dito. No? Isang connector, isang LA. So, Ria 7 needs to react accordingly and OB starts it off with a headshot. Yun na, OB. Great pick-off para sa side ng kanyang kalaban. Now, ano nga ba ang sagot na pwede gawin dito ng Ria 7? So far, hindi pa naman siya super sama. Kasi the room for recovery is high. And ayan na nga, Zeke, una nakahanap ng pitas. Kaso nga lang, nung tuloy-tuloy niya, yung pinush to, wala din siya nahanap na trade out. Okay, tuloy-tuloy na din ang pinapakita sa atin ng Somsri. Just falling numbers one by one. Etong Rhea 7, Arsec na lang ang naiiwan at mukhang may ipit na siya. Di niya malalayan na may tao na pala sa kanyang likod. So, it's gonna be front and the back. XX also trying to provide some cover fire para hindi naman nila malata. Nandyan siya. Okay, Arsec, nagpakita na. YF sa taas, XX na wallbang. And tingnan mo ba naman, papunta na ang backstab dito. Di ata niya na malalayan. And the timing might just go to him. Kaso nga lang yung town site ang nakahanap kay R7 na nakatambay dun sa baba ng LA. Ano Sa ba ngayon? Uy, parang actually, wait lang R7, anong niluluto? Men, 5 kayong pupush ng B? Teka lang, Sir Chip. OB layusin. Nakarinig siya na maraming pa, pero ilalaban niya ito. Full blinded pa sila. OB gets taken down. Mabilis ang kilos dito mula sa Somsri. 5 nag-push ng B. Saan nga makakita ng ganyan? Dito lang yan, pre, sa port. And now, Somsri. Paano na sila ngayon babawi? Nahanap na nila si Va. Nagawang paghiwalayin ngayon ng Somsri ang isang miyembro, pero dali-dali nga rin ngayon ang pagwala ng buhay ng Somsri. 2v3! Hirap na hirap mga pwesto ngayon ng R7. Gumagana nga ba talaga yung ganong tactic? Pre-press W, Zeke. Nice challenge over to QRL and YF will be the last man standing. As Somsri survives the firefight na binato dito ng Ria 7. Na kahit sino maguguluhan kung bakit nangyari yun. Napakalala. Just the change of pacing na pinapakita sa atin ng Rhea 7 is up there. Kaso nga lang yung Somsri handang-handa sa mga pinapagawa nila. No? Kumbaga, may basa to OB. First blood na naman dito sa mapang to. And the port looks like it's just his map talaga. Sa ngayon, parang gustong lumaban itong Rhea 7 dito sa A site. Hindi ako sure dito. RS, nakatambay sa A. Rinig na yung mga footsteps. Unang puha, si Va. Kaso nga lang, si Va magwawagi. XX though. Yung rest back, nandyan na din. Flashbangs, tinatapon na. Mga granada, tinatapon na din. YF, sniper, able to find for another one. Dyan kay Arsec and Lemon and Charles. Ipit na din sila dito sa A long side. Charles, low, able not to find anything. XX, sinusuguran na. Hinahuntingan na. At Somsri, another quick round for them. Kumbaga, alam kung nakita nila ang isang buhos na ginagawa ng kanilang kalaban, handang-handa sila para tigilan to. And now, Va, at least nahanap na si QRL sa kaaga-agahang parte ng mapa at di naman ba naman defense na naman ang kanilang ginagawa dito. Default rather. Slowing it down once again para sa side ng Rhea 7. Kaso ang agresibo na ni Arsec dito sa mid. Nakalusot na ata. And he's might able to find for a good pickoff here. Kaso nga lang warehouse ang gustong paglabanan dito ng Rhea 7 and B site is the play. Mukhang basa ng Somsri at handa naman na din sila sa kung ano man naman buhos na gagawin nila. Yung basa, nandyan. Yung setup na nandyan para sa side ng R7. Kaso nga lang, Somsri able to find for the one. Va! Open side.
Wala na. Nag-anchor dito. XX, finding for another one. Kaso nga lang si OB, wala ata siya sa pwestuhan dito. Wala din siya sa buhay. Low life. Flashbang tinapon na din as well as smokes as OB. Gamit ng kanyang sniper, naghanap ng tamang pitasan. Muntik na mahanap si Arsec. Pero, hindi pa natuloy. Delay ng galing sa Somsri. Malupit. Hindi na sila makatakas, hindi na sila makalampas dito. Kaso nga lang si XX at si OB, lumaban na. Lemon, 1v1 against XX. XX di niya alam kung nasan ang kanyang kalaban and Ray 7. Finally, nakahanap sila ng isang puntos dito sa ating first half. It was absolutely crazy, no? Kung ikaw ang Rhea 7 doon. Ang ganda ng early setup nyo para mawala si Double X at mga lahati kaagad si OB. Ang Curael ang makikipagtalastasan dito, pero tinan mo naman pre, grabe, si YF harap-harapan niya talagang lalabanan ang nagpo-push na Rhea 7 dito sa LA. Feeling ko talaga Rhea 7 wala silang respeto dito, man, and YF free challenges Lemon. Oh my goodness. And this is one heck of a bout kung ikaw ngayon ang Somsri Min. Nasa iyo na lahat ng kumpiyansa ng mundo. Kailangan mo na lang talaga ng isang magandang outing dito sa first half na to para dali-dali ka na lang pag nag-blacklist ang Somsri. But for Rhea 7, they're just maximizing all of the opportunities. And Va gets a headshot over to Double X. Hindi pa rin tapos si Va. Ngayon, Zeke with a flank. Absolutely beautiful positioning by Rhea 7. Nabasa nila lahat ng miyembro ng Somsri. Curael and OB now down to their just last hope. Curael now manages to find Charles. Retake. Pero alam ba nila kung saan potentially naglalurk ang Rhea 7? And OB turns around Zeke. Naging 2v1 pa nga to. Sobrang dikit neto R2G. Kabadong-kabado ang R7 pati SR kasi it's anyone's game. Curael and Va both low. 14 seconds to work. Curael makes it way topside. Va gets a double to close out this round. R7 with a statement set to SR. Oh my goodness, R2G. That was a nail-biting finish para sa Rhea 7. Totoo. Napaka-nail-biting and OVA. Siya naman ang maghahanap ng unang pwestuhan dito, unang pitas dito para sa round natin. And YF, sumagot na din. So now, both these teams trading just 1-for-1s and, well, R7, parang gusto nila pumwesto dito sa A-long side. Tingnan mo, patuloy-tuloy na ata ang kanilang tulak. Kaso nga lang, parang naiipit sila dito. But Lemon, gamit ng kanyang sniper, tinitigilan niya ang mga rotasyon na pinapakita ng kanilang kalaban. At Somsri, sila naman ngayon ang nagkukulang. Lamang ang Rhea 7. Talon-talunan nandun dito sa mid-side. Lemon trying to find for that one member that is trying to, you know, sabotage their plans. At tingnan mo ba naman, isa, kanya, wala, hulog na si OB. Charles daw nakahanap siya ng napakalupit na open ng napitas dyan as 4v2. Rhea 7, parang gusto nila ituloy ito. And they are able to find the A site. Bukas na bukas. C4, maitatanim na dito. At si YF, kailangan niya kumuha ng 4 na pitas para bumawi. Isa, kanyang nahanap. YF, still left alone. 1v3, 25 seconds na lang dito. Nakahanap pa siya ng isa pang pitas. Delikado to kung ikaw ang nasa side ng Rhea 7. Arsec though, kinukulit niya si YF and eventually na pantay-pantay pa din nila ang scoreline dito. Nasa blacklist ang Rhea 7. Defense nila. How to manage to not only lift up themselves pero basahin talaga ang SR na parang bukas na libro. Charles gets 1-for-1 here and Double X will be the next victim. Ayun, OB corner na dito. Somsri, talaga nga bang si OB ang na-corner? Si Va hindi pa rin nagpipik. Inaantay niya pa rin yung oras. Baka sakaling pwede siya magtawag ng miyembro dito para mag-double pick sila OB. Siya nga ba talaga? Hindi cornered si OB. R7 ang na-corner kay OB, men. What a defense play here by OB. Talaga bang nabuhay si OB ng ganon katagal? At dahil doon nakakapag-rotate pa ang Rhea 7. Rhea 7, babantay na din dito sa LA. OB daw nahanap niya si Va.
Zeke left alone in a 1v3. Ano ba ang pwede niyang pakita sa atin dito? Somsri. Napakalupit ang kanilang lamang ngayon. Kaso nga lang, feeling ko na-spot out siya. YF, gusto sana tumagos. Kaso hindi na tamaan. O tumama nga, pero hindi yun naman yun napatay si Zeke. Sa ngayon, high-low setup. Pinapakita sa atin ni Obi tsaka ni QRL. It is a really, really good setup. Si Zeke, malalaman ba niya na ganito ang setup na ginagawa ng kanyang kalaban? Feeling ko may idea siya, no? Pero slowly but surely, itong si Zeke, handa-handahan lang daw and baka makahanap pa siya ng timing dito. Kaso nga lang, kumasa. That should ring the alarm bells. Alam na ata ng Somsri kung nasan siya nakapwesto. QRL. Spotted. Alam na nandyan na si Zeke nakapwesto. Dropping. Faking the noise, trying to make sure the rotation is not on their side. Parang QRL, di na din niya nalaman. Kaso nga na si Obi sa likod. Nahanap niya ang kanyang kalaban at Zeke nahulog na, giving another round dyan kay Somsri. Parang isang beses ko lang talaga nakita na naging aggressive ang R7. After nun, sobrang bagal na ng pacing ng Somsri pati ng Rhea 7. Kahit nga ultimo clutch eh. Like, wala tayong nakita masyado from both Somsri and Rhea 7 after that push from round 2 ng Rhea 7. And then every round, kahit gusto ng Rhea 7 kumuha na LA control or even connector, ang passive kasi hindi sila lumalaban at ang passive din kasi hinahayaan nilang mag-rotate yung SR na sila dapat mismo yung mag-rotate, hindi kami Kasi pwede gawin yun ng Somsri Like, yung Somsri pa mismo yung nagre-relocate ng position nila kahit sobrang lalim na. And kayang gawin niya ni Double X, kayang gawin niya ni RS. Kaya nga ni minsan si RS mismo yung unang nawawala sa mapa or even si Ba. So, ngayon, Somsri really does want to challenge Rhea 7 kung ano man yung options na gusto nila kunin. Kahit i-wallbang pa nila yung mid, kahit malason pa sila dito, talagang pinipilit ng Rhea 7 gumawa ng play dito sa mid. And ngayon, 1-4-1, pero kung titignan mo ang lamang sa buhay, lamang na lamang ang Somsri. Pero ang ganda ng palitan talaga dito, R2G, may mamawalang isa, kayang palitan din kagad. Nagbabarter ng pangalan lang talaga ang SR, pati ang Rhea 7, YF and OV alive. Arsec and Zeke, undesirable na buhay para sa kanila, 57 para maitawid ang C4 sa site. Hindi pa rin ang pagdidesisyonan ni Arsec tsaka ni Zeke. Saan ba nila ito dadalhin? Open na open ang mid. Pero kailangan nila timingan si OB para di nila kagad na-pick out na kagad to. Magkakasalisihan dito. And there goes the 1-for-1. Talagang 1-for-1 ang labanan, R2G. 35. Arsec napili na. B ang kanyang nais dito. And YF with a secondary up against the primary of Arsec. And Somsri takes a 2-point lead. One more before we go to the half. Buti na lang nakahanap pa ng isa pang puntos dito ng Somsri. Rhea 7 though. Bonus na lang to pag nakahanap pa sila. Pero kaso nga lang,
kung panalo dito yung Rhea 7, di ba? Yung agwat maging isa na lang. Pero pag panalo yung Somsri, 3 rounds na yung agwat. So, napakalaki ng diferensya, no? And it will depend kung nabasa ba talaga ang kanilang kalaban yung tamang gawain. So, ito rin masasabi ko, no? If ever we do go to another close, kasi if ever mapupunta din ito sa 5-4 scoreline na pabor sa Somsri, kayang-kaya i-comeback yan ng ng Rhea 7 at potential pa tayo pumunta sa map 3. And okay, kung ikaw na sa Somsri, gusto mo talaga tapusin na now. Kasi pagpunta pa din natin dito sa map 3, then malabo na ang iyong chances. So, eto na. Bumalik na po tayo, naayos na po nila kung ano man yung problema. At eto na po tayo sa huling parte ng mapa. And what? What, OB? 4 ang luminya kay OB. 5 to start the second half. Ace. Okay. So, yung tinagal natin sa pag-antay ng labi na yun, oh my God, man. Mas mabilis pa yung 5K ni OB kesa doon sa pag-uusap natin, R2G. Di ko alam. Saang lupalop ka ng mundo makakita ng ganong eksena dito sa Crossfire? Mas mabilis pa. My God. Ang tagal lang sinabi natin kumpara sa ginawa ni OB. Na hindi ko alam kung sinadya nga ba yun eh. Pero, what happened? Yeah. Happened, pre! Pero, wow! OB, okay, sige. A clip worth remembering, pre. I have no words, man. I have no words, R2G. Ako din, nagulat din ako sa nakita ko, di ba? Parang ganun lang kabilis, pumikit ka lang, tapos ubos na yun. 5K pa talaga lahat ng miyembro ng Rhea 7 nahuli pa ni OB. So now, side switch naman na to. At least na close out ng Somsri itong first half nila para at least maging 6-3 scoreline. So ngayon, kailangan nila nakakuha pa ng ilang rounds para tapusin to. Lemon, maganda ang kanyang depensa dito. XX unang nahulog. Kaso nga lang, nandito na ang mga rest back. YF though, Popcorn and Arsec actually opening it up the site even more. Tinitigilan ni YF yung rotasyon ng ginagawa dito ng Rhea 7 and the C4 eventually should be planted. Kaso nga lang, OB, uminit ng onte, yung C4, nasa kawalan. Zeke left on a 1v1 situation against YF. Gamit ng kanyang sniper itong si YF. Si Zeke, gamit ng kanyang M4 at tinan mo ba naman yung pwestuhan, iniiba niya. YF, C4, napaplant na. Ma-expect ba niya yung kanyang kalaban ay yung dito na sa mid-side? Mukhang hindi. Pwede pa siya mandali dito. On those one-on-one. Sniper, mukhang timing. Hindi pa niya nakita. Okay, now he's in a good spot. Pwede niya may spot out to si Zeke and it's the quick scope my God, by YF. Somsri, sila kukuha ng first blood dito sa second half natin, pare ko. Man, abastos YF. Di ko alam kung timing o spider sense yung nag-activate kay YF. Isang solidong minuto siya nakatingin sa LA double. Pero nabawi din kaagad ng Somsri yun. Oh my God, man. What is this game, man? What is this series? Kumbaga, kaya mo ba bang makipagsabayan sa mga... Sabi sa'yo, pre, ganito mga nangyayari sa port. Our second Charles will be getting kills. Paano mapatatapatan to ng kahit anong serye? Port talaga ang nagpapasira sa mental ng kahit sino, men. At dito mo lang makikita na 5-man push sa B, 1-3-1 split, puntang B, puntang connector, sangkaterbang clutch ang nangyayari. Talagang na-expose yung mga pwesto sa Godbox. Oh my God. Okay. Sabihin ko sana parang di ata alam ng Rhea 7 na nagbabantay itong si SR ni si YF or magpa-flank po siya galing sa mid-side, no? Pero buti na lang nakita ni Arsec na ayos at nakuha nila yung round na yan. At least na-close out nila. Pero Somsri, iba na naman ang kanilang pacing dito. Mas mabilis daw. Flashbang sinatapon. Trades nangyayari dito sa site. Nako, Salvatore. Ito na naman tayo sa mabilisang aksyon ng Crossfire. C4 planted. Now, retake.
for R7. QRL, backstab potential. Pwede niya tanggalin dito sa mapa na to. Kaso nga lang, YF gamit ng kanyang sniper rifle. Nahanap niya si Va. Arsec na iyon na lang dito. At iipitin na sila ng mga miyembro ng SOMS3. Gustong kunin nitong series na to. Ang SOMS3 finding their 8th win dito sa port. At mukhang uulitin ulit nila dito sa warehouse No side. way, SR. Buhos lang. Oh way, Tuloy-tuloy. SR. RS unang nakahanap. Zeke na hulog na din as the QRL able to find for another one as RS as well. B is open. R7 gusto nila pumasok dito. Kaso nga lang, tinigilan ng SOMS3. At iba na ang kanilang pwesto dito. Kaso nga lang, namalayan na nila si Va nasa likod. Another problem has risen for SOMS3. May tao na sa likod, may tao na sa harap. Timing, Lemon, nahulog. All up to Va. 1v2, spray out. Nagtatap, naghahanap ng pwestuhan. Granada, Va. forced to back away. Flashbang, tinapon na. Will delay it as the smoke grenade is thrown out. Va, wag ka tumingin dyan. Walang katao-tao. Va is able to find for QRL. Kaso nga lang si RS ang magwawagi dyan. Wow. Giving map point to SOMS3. Man, Arsec and Zeke, the effort for them, man, to survive every round. Kukuha sila ng dalawa, man. Tapos, sila naman yung mag-i-spray down ng SR. Tinan mo nga naman, pre, SOMS3, wala na naman pakundangan, pre, sa depensa ng Rhea 7. Dinadaanan na naman nila lahat ng bakod, lahat ng hara ng Rhea 7. Hindi na sila pumipik, pre, wina-wallbang nila yung pag-clear out ng site. Tatlong nawala sa Rhea 7. Lemon from a mile away gets QRL and back clears out OB. Ngayon, R7 na ngayon ang mamumuno ng site. Triple kill para kay Va. With now a 1v1, Lemon versus YF. Sniper to sniper, pero naglalabasan ng pen-pen dito. Sino ang may pinakamalakas na call? Si YF. Actually, naka-Desert Eagle nga pala si YF.